Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you. Dito tayo sa tabing dagat. Gandang lokasyon. Okay, ayusin lang natin kaunti. God bless po sa lahat sa mga inaabot ng programang ito. Salamat po sa mga nag-subscribe. Thank you. Sobrang na-appreciate ko. Thank you. God bless po sa lahat. At pagpalain nawa kayo ng Ama. Sa mga hindi pa naman po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po. Kahit like na lang or comment sa baba or share, sobrang thank you. God bless po at God bless po sa lahat. Ang tatalakayan po natin mga kapatid, yung regarding pa rin doon sa nagaganap na hearing dyan sa Senado, sa pangunguna ng ating Senadora Hontiveros, sa kaganapan tungkol kay Pastor Kibuloy. Ato po, pinapauna ko po ha. Magandang umaga sa inyo lahat. Hindi po ako kumakabi kay Kibuloy o Pastor Kudowski. Hindi po. Hindi ko po siya pastor. Hindi po. Basta tayo po nag-opinion lang po at nagre-reaction regarding doon sa napanood natin. Alam ko naman po, napanood nyo naman po yan. Alam ko po na nakita nyo naman at nakita nyo sa malalaking, di ba, stream media, di ba? Kita niyo naman, napanood niyo na. Kaya hindi tayo masasabi o ano pa man. Dahil unang-una, nakabase lang tayo kung ano ko yung lumabas sa mga stream media na malalaki. Ganun lang po. Ang bibigyan natin ng reaction po, yung tungkol pa rin doon sa nagaganap sa Senado. Hindi po tayo kumakampi ha. Tayo po ay nagre-reaction lang. Nagbibigay lang tayo ng opinion. Hindi po tayo nakikipagsimpatiya kay kay Pastor Kibuloy. Ang atin lang tiningnan lang natin yung napanood at nakita lang natin. Okay? Base po doon sa napanood uli natin ang mga kaganapan dyan sa hearing. Marami na rin nananawagan. Ito po mga abogado na po ito. Yung iba hindi naman. Di ba? Marami na nananawagan na dali na sa korte. Di ba? Para hindi sayang yung effort. Di ba? Kasi base doon sa, kahit naman po kayo, alam niyo naman po yan Pagdating sa Senado, di ba? Wala rin nangyayari, wala rin gagawin. Kasi ang pinag-uusapan natin diyan, kung may matibay na ebidensya, may matibay na basihan. Hindi ko sinasabi na wala siyang ebidensya ang ating Senador Hontiveros. Hindi ko sinasabi po 'yan. Kung mayroon po siyang batayan o may matibay na batayan o ebidensya, dali niya na sa husgado para hindi sayang effort. Bagamat bahagi yan ng tinatawag niya, di ba? Kung paggagawa ng batas sa Senado. At iyay nakapaloob din naman sa Senado, rules sa Senado, yung regarding dyan sa mga investigasyon na ganyan, di ba? Kaya lang, nakikita natin, di ba? Kumbaga, halos, di ba? Halos karamihan naman ng investigasyon sa Senado. Halos, di ba? Ang dulo, minsan wala, o minsan sa Korte Suprema pa rin o sa husgado pa rin dinala. Dahil sila talaga yung may final na desisyon o hatol. Hangga't hindi nakahatulan, hindi pwedeng Hindi naman husgado o korte ang Senado, di ba? Ganun lang. Yun lang. Maging yung kasama niya sa committee na si Senator Robin Padilla, nagsalita na rin regarding doon. Dali na sa korte, di ba? Yung mga ganyan, kung may matitibay na basihan o mga mga ebidensya na madidiin o mabibigyan ng hustisya yung mga biktima ni Pastor Kibuloy, dali na sa husgado. Kaya nga sabi ko nga, di ba? Like kung para hindi sayang yung effort, di ba? Tapos bukod doon, almost million sa bawat hearing ng Senado, malaki ginagastos, di ba? Kumbaga may masasayang at masasayang talaga na panahon. Bagamat doon sa Senado kasi i-establish nila yan yung base doon sa mga ebidensya at base doon sa mga testimonya ng mga witness, i-establish nila yan, di ba? Para makagawa ng pamantayan sa paggawa ng batas. Ganyan naman talaga yan. At yan nakapaloob naman talaga yan sa ating saligang batas. At ay power ng Senado. May karapatan din naman sila doon. Pero base doon sa nakita natin ng mga kaganapan, di ba? Almost yung mga akusasyon lang na tatama kay Kibuloy, si Mr. Kibuloy o Pastor Kibuloy, ang naririnig halos, di ba? Di ba? Anong ibig sabihin noon, di ba? Ba't hindi marami nagsalita Maging si Juan
maging si Congressman Marcoleta. Mahusay na abogado po yan. Si Congressman Marcoleta. Sabi niya, kailangan pag nag-imbestiga ka, di ba, yan, quote lang po ba, hindi yan saktong sinabi o ano pa man basta nakita ko lang na kung mag-iimbestiga at gagawin mo yung hearing diyan, dapat may narrative ka na, di ba? Mayroon ka nang nasa isip na bubuing batas, di ba? Regarding doon sa ginagawa yung investigasyon, di ba? Tinatawag niya may narrative na kagad na talagang kailangan ganito. Mayroon ka ng patutunguhan sa investigasyon mo na magagawa mong batas. Pero tingin ni Marcoleta parang wala at nababaliwala yung kuan, di ba? Anong ibig sabihin nun, di ba? Hindi ko parang nakikita at bati lang sa sarili ko lang opinion. Grandstanding ang dating di ba? Papasikat, di ba? O, ganun lang naman yan Kumbaga, dahil unang-una, di ba? May immunity, di ba? May immunity yung Senado pag nagsalita. Kahit sinong bitbitin mong witness diyan, kapag nagsalita na at pumasok na sa Senado, nag-under oath na po yan, may immunity po yan. Never siya pwedeng idemanda o buweltahan yung taong inaakusahan. Kahit sabihin mong nagsinungaling yan o ano paman. Pero 'di ba nakita naman natin sablay, 'di ba yung witness na sinabi dito apo raw siya ay lumabas doon sa mga kasama niya dati sa Kingdom na hindi talaga, 'di ba? Base doon sa napanood lang natin na mula sa pagkabata, kasi kababata niya yan, at isa pa pinsang buo niya yan, hindi talaga. Diba? Kilalang kilala niya nga di ba? Yung alias David, si Junjun, di ba? Tapos, ang hamon pa ng mga membro, kasi yung mga yung nagsasalita sa Senado, base lang sa nakita natin, di ba? Doon lang naman tayo nagre-relay. Lahat yan tiwalag, kumbaga, inalis na sa Kingdom. May mga tinatawag na di natin alam kung anong mga grounded nila sa Kingdom. Talagang outside na sila sa Kingdom. Yun ang mga nagsasalita ngayon ng mga membro ng Kingdom na legit na talagang nasa loob pa rin, nagsasalita sila. Tingnan niyo yung kaibahan. Walang kwan sila Walang tinatawag na walang script, walang binabasa. Tuloy-tuloy, sinasabi nila yung mga kaganapan sa loob. Compare doon sa, di ba, na may binabasa. Yun lang ang kaibahan nun di ba ganun lang naman yun. Pero batay po sa ating sinasabi, kumakampi ba tayo? O nakikipagsimpatiya ba tayo kay Pastor Kibuloy? Hindi naman Tinitingnan lang natin, opinion na lang natin yung mga bagay na nagaganap at nakikita natin. Na talagang nakita sablay naman yung mga kwan di ba? Sablay. Ang maganda siguro ito, di ba? Suggestion lang. Pakinggan nyo yung mga nag-aakusa, pero dapat pakinggan nyo rin yung mga legit na dito rin sa panig ng akusado. O yung iniimbestigahan nyo dyan, pakinggan nyo rin yung side nila. O di ba? At least, patas po yun, di ba? Yun lang naman Ay tayo, nagbibigay lang tayo ng opinion, base lang doon sa nakikita natin. Pero ibig sabihin ba, nakikipagsimpatya? Hindi po. Dahil yun nga ang sabi. Masasahin lang yung airport O bagamat iyay bahagi ng nakapaloob sa Senado yung ganyang situation na paggagawa ng hearing po. Nakita natin kung may matibay na ebidensya, may matibay na basyan, ba't di ba dalhin sa husgado? Idemanda nyo sa husgado ng nasa tamang proper forum, di ba? Ganun lang naman po yun, di ba? Tayo po'y opinion lang tayo sa base nakita natin at doon sa mga nagkondon na wala raw tayong alam or regarding doon nasa sa inyo po yun, di ba? Kung kayo magaling at binigyan kayo, pinagkalooban kayo ng mga galing at katalinuhan, salamat. Binigyan kayo ng talino at galing dyan sa kalagayan nyo at punong-puno ng katalinuhan ng mga nasa loob ng ulo nyo, utak nyo, di ba? Thank you po tayo. Magpa-thank you ka na lang. Di ba? Ganun lang naman Pero hindi lahat ng pagkakataon. Di ba? Kung ikaw magaling, salamat. Ibig ba sabihin, napakagaling mo, idudurog mo na sa hindi magaling. O ano pa man. Nasa sayo yan. Pero, makikita mo isang tao na may laman o wala. Di ba? Ganun lang naman yan. Pero kung makapaghusga ka, gano'n, sa sitwasyon, pero ginagalang ko po yung mga gano'ng situation. Wala tayong problema dyan kasi alam ko magaling ka. Magaling ka, salamat. God bless sa'yo.
Dahil binigyan ka ng Diyos ng mahusay na pangunawa. Di ba? Ganun lang na yan. Oh. Kaya sabi ko nga, di ba? Base lang sa nakita natin. At marami nang humihiling at nagbibigay ng suwestyon. Nadali na sa husgado para agad mabigyan ng katarungan yung mga nabiktima. Di ba? Oh, ang tanong, di ba? Di ko kinuha, nagtatanong po ako ngayon, di ba? Tanong lang po ito. Base ba doon sa mga lumabas na kuwan may asunto na ba? Ang Pastor Kibuloy dito po sa atin ha, dito sa atin. Kasi magkaiba naman po yun yung sa US at saka yung dito. Di ba? Magkaiba naman po yan. Bagamat ang asunto ay nandun, pero kailangan pa nilang mag-request dito sa Philippine Administration, sa atin na magre-request ka sa DOJ. Kaya nga may extradition treaty tayo, di ba? Bansa sa bansa mag-uusap. Pero ang tanong ko lang naman, yung ganyang usapin sa Senado na nagaganap, tungkol dyan ha, wala akong sinasabi sa ibang kaso, ano pa man, yung tungkol dyan, may nakasampa na ba sa husgado para masabi natin may asunto na siya dito? Yun lang na tinatanong ko kasi di ko rin naman ko pero tinatanong ko lang kasi sabi may asunto na nga and alam natin na sa US mayroon siyang nakakuha niyan, di ba? Iniintay nga na nila yung schedule laging dinidelay o kaya suspend yung kuan hanggang umabot sa ganitong situation, di ba? Ang tinatanong ko po yun nandito sa atin. Kung may asunto siya dito sa ating bayan tungkol dyan sa kaso na ginagawa sa Senado, di ba? Dahil kung wala naman, ba't di pa natin asunto? O ba't hindi pa natin demanda ng diretsuhan niya? Bakit? Para agad magkaroon ng hustisya yung mga nabiktima. Di ba? Ay sayang lang yung effort. Yung dulo sa Korte Suprema pa rin sa mga piskal o sa mga husgado pa rin dadalhin. At hindi naman huwis nga o hindi naman korte yung Senado, di ba? Anong nasayang doon? Ang dami effort. Yung ginastos sa Senado, di ba? Bagamat lagi kong sinasabi karapatan niyan. Comment ako ni Senator Ontiveros yan, di ba? Kasi bahagi yan sa nakapaloob diyan sa kanila bilang senador na pwede silang mag-conduct ng investigasyon regarding dyan. Pero, ang akin lang po, kung may matibay rin lang naman na basihan, may matibay na ebidensya, dalhin nyo na po sa husgado para magkaroon agad ng hustisya yung mga biktima. Kung totoo at maganda at matibay na ebidensya, para maglaban na kaagad. Kasi mahabang process yan Mahabang battle yan. Alam mo naman sa atin dito, ang kaso umaabot ng taon. O di ba? Kung may matibay rin lang naman, dalhin na doon. Marami na nagre-request Mga abogado yan. Magagaling sa batas yan. Yung kanyang ka-committee na si Senator Robin Robin, dalhin na sa Senado, nagsalita na rin. Ba't hindi magawa? Dahil, bakit? Di ba? Ginagamit yung institusyon para ipahiya yung tao. Hindi tayo nagkukuan di ba? Pero yung mga bagay na ginagawa, puro katulad nga nung sablay naman, nagsisinungaling naman. Sa mga nanonood, di ba? Gusto ba natin 'yon, di ba? Bilang Pilipino. Kung may matibay ka, idemanda mo na. Di ba? Kung may matibay kang idemanda mo na, diretso na sa korte. Di ba? Ano pang isa sa mga maganda doon? Natulungan mo kaagad yung biktima. Di ba? Doon sa mga nabiktima. Di magkakaalaman na doon. Hindi, di ba? Pero hindi ko sinasabi, alisin yung mga ganyang situation sa Senado na mga ganyan. Bahagi ng head of legislation nila di ba? Para makagawa ng mga batas o ano paman. Pero sabi nga ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, pag ginawa mo yan, dapat may narrative ka na. Parang tingin ko wala naman Basta ganyan lang. Kailangan mayroon ka ng gagawing, may nabuo na sa isipan mo yung gagawin mong batas before mong gawin yung hearing na situation dyan. Kaya sabi niya, parang mali diba? Yan sabi ni Marco, magaling na abogado yan, diba? Kaya sabi niya, ba't hindi nyo na lang dalhin sa, diba? Dahil matibay naman ang ebidensya, kung matibay, dalhin nyo na sa husgado para magkaalaman na kagad, diba? Ganun lang mga kapatid. Hindi tayo kumakampi sa isang parte kasi unang-una, kung totoo na marami siyang biniktima, nararapat lamang na siya mademanda o mabigyan ng tamang hatulan at makulong. Pero siyempre bilang akusado, karapatan niya rin,
Diba? Na-depensa yung sarili niya. Kaya nga sabi niya, ba't hindi siya umati para ma-depensa? Hindi nga eh. Diba? Imagine mo yung mga witness doon, nakatakip pa, ituturo lang siya, ituturong ganon. Anong laban niya doon? Wala siyang laban doon. Sa Senado, wala siyang kalaban-laban. Bakit? Yung nagtuturo sa kanya, nag-aakusa sa kanya, kahit na sinungaling niya, hindi niya kaya i-demanda yun. O nasaan yung patas na paglalaban doon? Patas ba yun? Hindi. Hindi katulad sa husgado, sabi nga ni Marcolita, hindi pinapayagan yan. Almost marami na siyang kasong hindi siya pinapayagan nakatakip yung mukha pagdating sa husgado o di magkakakita at magkakaalaman yung nagsasabing totoo at hindi. Ganun lang mga kapatid. Napakalinaw naman yun eh, di ba? Basta, lagi ko sinasabi mga kapatid, basta pag tama, tama. Di ba? Pag mali, mali. Doon tayo magsama-sama lagi sa tama. Ganun lang. God bless. At sana nabigyan natin ng counting reaction at counting opinion tungkol sa usapin na yan, di ba? Hindi tayo sa kumakampi, inuulit ko, hindi po tayo sa kumakampi at nagbibigay ng simpatiya sa kanya. Dahil kung marami siya na biktima, kailangan magkaroon na siya ng hatol o mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Ganun lang. God bless at sana pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus, Panginoong Ama, ang ating Ama, para magkaroon tayo ng kalinawan sa ating isipan. Lagi kong sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. God bless, God bless. Thank you sa lahat.